Hilaga. So, sa mga hindi po nakarinig kanina, may naka-video naman po. So, nung wala nag-start. So, again, hindi po tayo nandito para manggulo o makigulo, kundi bilang homeowners, karapatan po natin na malaman kung saan na po ba tayo sa Hilaga. Okay? So, ngayon po, pagkasalitain din po natin ang ating acting president na si Ms. Beth. So, ayan po. Magandang hapon po, Kahilaga. Magandang hapon, President. Magandang hapon, Konsi. At sa iyong kasama. Itong pagtawag natin, nung special meeting ay hindi para sa manggulo, tayong mga Hilaga at homeowners, kundi para sa kaayusan ng asosasyon po natin. Ipaabot ko din po sa inyo ngayon na formal na po ang pag-resign ng ating mga presidente na si Miss Jo at pumalit na sa kanya na dating vice na si Pres Orlando na ginawa naming presidente ng mga natirang mga officers dahil sa mga kaguluhan dito sa Hilaga. Bilang pangalawang presidente ng Hilaga, automatic na ako ang acting presidente. Thank you. Ngayon, sa Hilaga, kaya-hinikayat ko po ang lahat ng homeowners dito sa Hilaga sa araw na ito upang mapag-usapan natin ang mga bagay na kailangan nating maliwanagan. Officers and financial status at expenses versus cash on hand, treasurer Michael and accomplishment ng mga officers. Rules and regulations. Nasusunod pa ito? Approved by laws. Bakit hindi update sa DSUD hanggang ngayon? Bagong monthly dues 250 na ang sabi po ay private hauler, pero walang private hauler na pumapasok sa ating loob ng subdivision. Huli ko to eh. Construction ban. Bakit ginawang 5,000 na walang kurong sa mga homeowners at wala sa DSUD? Resibo. Bakit may mga resibo na blanco? Ano ba yan? Sorry, may kumigo. Outside OR transaction. Bakit nagkaroon ng payment transaction outside OWA office, bayaran, at ito na ibigay agad sa treasurer o OWA office. Slack. Construction ban at monthly dues. Nagbabayad ba mga officers? Yes, ako. Paano yung iba? Paano yung iba? I don't know. Si Pres, mabayad dyan, Pres. Building permit. Mga homeowners na nagbabayad para sa building permit ay kailangan natin pagsalitain. Street leaders. Ito. Ano ba ang trabaho ninyo bilang isang leader? Ano ba ito? Kasi may mga ano ko dito, basahin ko na lahat ha. Kasi mamaya ipakita ko na lang. Sabi ko na lang dito. Curfew hour, di natutupad. Updates on projects, community development at status ng UWA. Next. Open forum, homeowners concern and other matters. Homeowners. Ngayon,
May pahabol po pala ako, nakalimutan ko. Last na yan. Di ba naalala niyo po is nag-resign si Mang Jo, si Sir Judy, at si Mang Beth bilang lukon. Nagbigay sila ng proposal sa akin para i-proseso forward ko i-disunod. Ang proposal budget doon ay 16,500 na mula ngayon ay hindi ko nakikita yung resibo na yan. Yan ang questionable sa akin. Pangalawa, yung construction ba na yan? Para sa akin kasi, gusto ko kasi mangyari sa construction ba? Si homeowners magpapasa ng dokumento kay HOA, si HOA is for checking lang only. Kung alam na kompleto na si homeowners sa dokumento niya, ibabalik kay HOA ang homeowners para siya ang magbayad kay munisipyo para hindi involved ng pera si HOA. Pero ginawa ni Santi parang naging illegal fixer. Kaya ayoko rin mangyari yun kasi committee siya. Kaya sinabi ko, sige, di naman natin na pwede pigilan ng tao kung sino pa ba gagawin niya sa dokumento. Pero sabi ko sa kanya, kung may magpapagawa sa iyo, idaan mo muna sa akin para i-inform ko kung ano man maging walang prosesong nangyari ay hindi na sakop si OWA. Para gusto ko lang malinis si OWA. Kasi ayoko talaga ma-involve sa pera si OWA. Pero ngayon, nagka-problema na nga. Kaya nga sinasabi ko, sa larong tama, huwag kang magpamate. Pero ayon na maniwala sa akin, namate sila. Problema na yun. Kaya may homeowners na magsasalita ngayon tungkol sa construction ban. Wait lang. Isa-isahin ko ang ito ko para ipakita ko mga ebidensya dito. Hindi ba, Ben? Ito ang clause number 1. Wait lang. O di ba officers, wala dito yung treasurer natin. Di ba dapat kailangan natin expenses? Di ba yun ang gusto nyo? Di ba bakit wala sila? Sinasabi nila doon na hindi ko daw sila na-inform. Diba ito ang ebidensya? Yan. Ready siya. Hindi ako. Ready yan. Printed pa. Kulay blue. Ito. Ito sa group chat namin to ha. Inaway nga ako dito eh. Okay lang yan, sanay na ako dyan. Inutusan pa ako dito kahit akong vice president. Oo. Bakit kasi ako? Ano ikaw mag-aayos ng BIR, Bichay? According to our auditor. Oo, alam niyo na. Relax. Ako pa daw ang masamang ugali. Ikaw, ano obligasyon mo? Sabi niya sa akin. Ano ba obligasyon ko? Nakikita niyo ba ako na walang ginagawa dito? Wala! Tiniis ko ang bagyo kahit hindi ko alam kung mamamatay ba ako o hindi. Pinantayan ko ang hinaga. Pinantayan ko ang hinaga. Iniwan ko mag-ama ko. Alam ni ano yan, ni Ma'am Irene. Tumaan ako, nag-hoofing muna ako before ako mag-duty sa gate. Kasi alam nyo, ang bantay natin, si Benedict, bata pa yon. Siyempre, anak na kaibigan ko yon. Eh, paano ko naman nangyari doon? Hindi naman ako ang nagpasok nun. Sila. Silang tatlo. Sila nagpasok. Hindi ko nga alam eh. Sabihin nila na, alam nyo guys, marami daw ako violation. What kind of violation? Kung sila i-violation ko, mas marami sila violation. Dahil hindi nila kami nire-respeto ni Presidente. Pero hinayaan ko sila. Alam mo ko bakit? Ang sabi, hindi ako nag-duty. Gusto ko mag-duty, gusto ko tumulong kay admin. Pero parang ayaw niya tumulong ako. Ngayon, hindi ko na yan inaano na mag-duty dyan. Kasi nag-duty naman ako eh. Kahit babae ako, nag-uwi ako tuwing gabi dito, nag-check ako kasi hindi ako makakatulog, aswang kasi ako eh. Nag-uwi ako. Tapos, lagi ako nag-check. Hindi naman ako nagmamayabang, pero may pagmayabang ako. Ngayon, iniisa-isa ako, nag-check ako, kaya sabi ng mga homeowners, hala, madam, bakit gumagala ka? Eh, kamusta po kayo dito mga homeowners? Kamusta po kayo? Ang mga gators namin, kinakamusta ko po yun. Nakatawa
Dahil ako lang ang may access sa PNP. Dahil si Pres, nag-resign na sa group chat namin. According to our police, Timalan, Balsahan, na-late na kasi nag-announce noon. Pero buti na lang nag-duty ako ng bagyong Tino. Nakabuta ako, naka-raincoat ako. Ngayon, may tricycle na gumagala pala sa bawat subdivision. Nagnanakaw ng mga gamit. Ngayon, that time na yun, nasa sika ako ng gate, no? Gumaganon ako. May tricycle, walang tao, walang pasahero. Siya lang, may motor na kasama, single. May mga gamit sa loob. Tapos gumaganon-ganon siya. Ngayon, nandyan ako, sabi ko, ano po yun? Tapos pagka na alam niya na parang hindi siya makapasok sa gate, umalis sila agad. Anong ibig niyo sabihin nun? Diba? Ngayon, ang sabi ko sa bata, huwag mo laging open ang gate. Open siya, pero may nakalagay na boom. Diba? Ang sabi ko, kahit sa CCTV, alam nila yan. Pero alam niyo kung sinong access ng CCTV? Ang inyong abogado, Sante. May ebidensya ako. Easy mo! Kahit sa CCTV, dahil lahat ng street leader, doon, hindi ako nagsasalita dito na wala akong ipakita sa inyo. Kasi ayoko na masasabi nyo na sinungaling ako, andyan na sa reno ko. Malupit pala yung best friend mo eh. Si Santi. Ano? Best friend mo malupit. Ano yun eh, tawag dito, best friend ko yun dati. Ano na ako? Pero wait na kayo, Wala pala malupit talaga. Malupit no? talaga. Nanak ko pa. Ito lang naman tatlo. Ako nga, di ba, napaiyak ng hayop na yun? Oo. Ito sa ng street leader, di ba umalis ako dito kasi, syempre, outside ako lang po ako eh. Ngayon, sabi ko, hindi na ako nag-ano doon sa group chat ng street leader. In-add nila ako kasi hindi ko in-accept. Pero pag open ko namin sa message request, hindi ko na-accept, no? Pero nakikita ko kung sinong lumalabas doon. Kung sino nag-left. Nung ni-remove na ako, doon ko na naisip, nag-open ko kasi hindi na nila madidelete ang may message nila, di ba? Mautak ako. Nandito yung video sa CCTV, gusto nyo? Aha. According to our telecom. Oh. Ngayon, gusto niya, bawal na kakalat, gusto niya daw ipapakalat. Kasi ako lagi sa gate eh, di ba? Ngayon, bawal na kakalat, gusto ko naman yung ibig sa buhay. Ayan ang sabi niya. Ngayon, pasensya na kayo, marami talaga akong ebidensya dito. Hindi kasi yung ano na to sa mga ano na yun, no? Rules and regulation, nasusunod ba ito? Mga rules. What kind of rules? Ang mga rules ng officer, alam nyo, mga rules ng officer ko, sila mataas, ako mababa. Ito si Oli, galit na galit sa akin, di ko alam kung ano ang problema niya sa akin. Ito dati, ito sa homeowners na kay Kaloy, mayroon ako ebidensya kahit matagal na. Yung hindi na nare-respeto ang mga homeowners. Yung sinasabi niya dito na ganun ho ba? Huwag kayo magtatapon ng basura. May hamutan at huwag kayo maglalabas ng basura nito, mga homeowners. Huwag kayo lalabas ng cake. Kinakanya niya yung homeowners namin. Ngayon, si Kaloy ito yung kausap niya. Saan ka ba galing na lugar? First time mo ba mag-subdivision? Yan ang sabi niya sa isang homeowners natin. Ngayon, sa officers, ito din ang sabi niya, di ba? Madali magsabi ng petsa, ano ibibigay mo na updates. Kasi sabi ko, mag-GA meeting tayo guys, November 16. Pero namamatiga sila kasi nga, ang sabi, hindi daw madali magbigay ng updates. Paano hindi madali? Hindi naman rush nun eh, di ba? Ilang months tayo ba hindi nag-GMIT eh? 3 months? 4? Reason ba yan? Reasonable ba na sabihin na wala silang time? Reasonable ba yun? Na hindi nila magagawa yung expenses nila na hinihingi natin? Di ba? O hindi? Madali-dali yun kung gustuin nila kasi wala naman sila lagi dito eh. Kung sila trabaho. Yan rason nila. Tapos, ang sagot mo, ayos ka ha? Makautos ka, ikaw ang matataas, sumusobra ka na. Yan ang sabi ko. Sabi niya, isolve na natin to. Hindi ikaw lang mag-isolve, wag ako. Ngayon, yan na sa officers na yon. Approved by bylaws, bakit hindi na-update sa DSOD? Yun na yung kanina,
yung mga resignation, hindi na asikaso ng ano. Yun ang hindi na-update doon. Kasi alakala nila, hindi tayo mag-question. Pero kahit papano, malalaman din naman natin after ng before mag-meeting, ito na ngayon.